isa. Pagkasabi po sa katabi nyo, pinagpala na siya. Hallelujah. Pagkasabi nga po can we shout, I am blessed? Yung iba, naiiya pa yata. No? I'm blessed because we are blessed because of Jesus. No, hindi po tayo blessed because of our own intellect or our own strength. No, blessed po tayo because God empowers us. He is the one who gives us the ability to acquire wealth. Kaya nga po, He is also the one na nagbibigay po sa atin ng ability to have this strength, no, ng Panginoon. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay malakas ngayon at nandito ka, blessed ka? Dahil nakakita ka ng pagpapala ng Panginoon na nandito ngayon sa church. Hallelujah. Nasabi nga ni David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Not because David was blessed, but because of the presence of God in his life. Alam niyo po, kapag ang Kristo ay buhay sa ating sarili, no, sa buhay po natin, it's a joy to hear na meron pong magyayaya. Let us go and pray sa Calvary Temple, Philippines. Hallelujah. Kaya nga po, pinagpala na po yung first timer namin tonight. At may plano po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Lahat po nagsimula sa first time. No, yung iba po talaga nagsimulang mahiyain. Ngayon po ay kayo pong nagsabi niyan. Hallelujah. So tayo po ay pinagpapala ng Panginoon at tayo po ay nais na patuloy po na i-educate ng Panginoon kasi nga po without knowing God, no, kapag po ang Diyos ay hindi po klaro sa buhay po natin, hindi po tayo all out. No? Kung halimbawa yung pagkatao mo, hindi mo kakilala sarili mo, no, hindi ka all out. No? Kaya tayo ini-empower ng Panginoon. Although the whole February po, ang topic natin is the power of God's love. No? Napaka-makapangyarihan po niyan. Kapag po, actually, when God created us, nandun na po yung pag-ibig ng Diyos. Because God is love. Hindi po siya nag-start na nagmahal nung week when God created us. Hindi po. Before pa tayo lilikha ng Diyos, nandun na po because God is love. Okay, kaya nga po nung ginagawa niya po tayo, full of love. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Inspired si Lord nung ginawa ka. Okay, di ba kapag nung tayo in love, sa ating, ulitin ko, no, sa ating mga asawa, wag pa sa girlfriend and boyfriend, no, kasi baka maghiwalay pa yan. Okay, si Bea and in-engage, pero sabi niya dito, walang marites. Ay, nung tayo po ay in love sa ating asawa, we can do anything. Dati kuripot ka, naging galante ka because of your spouse. No, dati tamad ka pero naging masipag ka. No, dati hindi ka gumigising na maaga because kailangan mo yatid yung asawa mo, gigising ka. Hallelujah. Dati hindi ka marunong magluto, ngayon nakakaluto ka na kahit hard-boiled egg. Anything, kaya mong gawin kasi inspired eh. No, kapag ang gagawin mo ay nandun sa pag-ibig ng Diyos, kapag nakabase sa pag-ibig, ang dami mo nagagawa. No, nakakapag-ipon ka, nakakapag-isip ka, ano kaya ang gagawin kong pang-surprise? Okay? Alam niyo ba ang Panginoon, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Dahil hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos because God is love. Hallelujah. Kaya po napaka-makapangyarihan po yan. Especially kapag naintindihan po natin. Kaya nga last Sunday, pinag-usapan po natin, God's love empowers us to overcome sin. No? Bunga ng pag-ibig. No, kung tayo talaga umiibig at naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo sisira sa relasyon na meron tayo sa Diyos. Gagawin natin, pagagandahin pa natin yung relasyon na yan. No, kinukultivate ng Panginoon. At wala po tayong gagawin para yung great love ng Panginoon ay hindi natin makamtan.
No, kaya nga po, we go to church, we come in this place para po ipahayag ang pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah. At punong-puno siya ng pag-ibig sa atin. Kaya nga ayaw po natin ma-displace ang ating Panginoon. Ngayon, kung you don't care that word na ma-displace si Lord sa buhay mo, if you don't care, kung wala kang pakialam dyan, that means hindi pa rin totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. That means hindi mo naintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos. No? Actually, wala po sa pagandahan yan, pagwapuhan, pagandahan ng katawan, pagandahan ng boses, no, paramihan ng mga bahay. Hindi po diyan nakasalalay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nakasalalay kung paano niya tayo nilikha. Kaya nga kailangan po tayo mag-respond sa pag-ibig ng Diyos to have relationship. No? Alam niyo, walang relasyon na mabubuo kung hindi ka sinugot ng misis mo. Hallelujah. Kung walang I do. Kung walang I love you too. Sa totoo lang ito. Hindi kayo nanligaw ng ilang taon sa asawa mo at nabusted ka, anong pakiramdam? Masaya, di ba? Ano? Malungkot, masakit. Pero kapag successful, masaya. Parang yung pagsabi ng masaya, hindi talaga masaya eh. Okay? Pero sa totoo lang, ang Lord ang matagal na naliligaw sa buhay natin. At kung hanggang ngayon, si Lord busted pa rin sa'yo, alam mo na ang damdamin ng Diyos sa'yo. Alam mo na kung paano siya nasasaktan. Ba't ganito kayo makatingin sa akin? Parang di kayo na-busted. Hallelujah. Now, actually, as we overcome sin, in-empower tayo ng Panginoon because of His love. Sabi po ng Psalms 97 verse 10, no, He guards us. Even sa mga wicked things, no, ginagabayan tayo, ginagay tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, yung power ng Panginoon as we love Him, hindi lang tayo tinuturuan, ginagay pa tayo kung paano maging faithful sa ating Panginoon. Kasi we could not be faithful sa lahat ng relationship na pinapasok natin without God. Hallelujah. No, kaya po nagiging faithful tayo because we understand God's love to us. Kung gaano siya ka-faithful sa atin, kahit hindi tayo faithful, He remains faithful. Kasi alam niya kapag pag iniwanan tayo ng Panginoon, alam niya, mapapahamak talaga tayo. No, the Word of God says, sabi niya, He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. This is our verse last Sunday. No? Kaya nga po, kung tayo po talaga nagmamahal sa ating Panginoon, we will not displease the Lord. Gagawin natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. May dahilan. Kaya nga po, sa buhay po natin yan, hanapin po natin yung dahilan ng Panginoon. Kamtan po natin yung dahilan ng Panginoon. Kung bakit po tayo nandito sa gabing ito. Hallelujah. Kaya nga po this Sunday, today, pag-uusapan po natin, God's love empowers us, or us, to conquer fear and timidity. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to bless us and to give us wisdom, Lord, sa aming pag-uusapan o pag-aaralan. Dalangin ko, Diyos, na hindi lamang ito maging katalinuhan, kundi, Lord, mag-transform ito, makatulong ito upang patuloy kaming umibig sa iyo, upang ang tapang, O Diyos, at yung pagiging mahiyain, ma-overcome namin at maging matapang po kami, O Diyos. Yung nais mo ang makamtan namin, tayuan po namin kung sino kami sa inyo, Panginoon. Tayuan namin, Lord, sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. And as we study your word, let your Holy Spirit na magturo sa amin. Give us wisdom, Lord, and guide us. And as we study your word, O God, Lord, thank you sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kagalingan at pagkilos sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bakit po nais ng Panginoon i-overcome natin yung fear and timidity? Kasi po kapag merong fear, nagiging makitid o hindi ka makagalaw. Ibig sabihin, lumilit yung area mo kapag may fear. Tingnan mo, kapag ikaw ay takot,
sa dilim, hindi ka lalabas kapag madilim. Pero kung hindi ka takot sa dilim, kaya kang utusan kahit gabi. Hallelujah. No, kaya nga, nice tayong overcome natin. Kaya nga, gusto ng Panginoon, empower tayo para ma-overcome natin yan. Dahil yung fear and timidity, yan ang kabaligtaran ng faith. Kasi po, kapag merong fear, may timidity, ibig sabihin, may doubt. At kapag may doubt, wala yung faith. So, ayaw ng Panginoon na manatili tayo dyan. Kaya nga, He is empowering us para ma-overcome natin yung fear. Sabihin mo po, anak ako ng Diyos. O yan, takot pa rin kayo magsalita ng ako'y anak ng Diyos. Sabihin mo nga, ako'y anak ng Diyos. Parang tumatapang ng kaunti, pero hindi pa rin matapang eh. Sabihin mo nga, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Yan, no? Tayo po'y mga anak ng Diyos. At hindi po yan kinakahiya na sabihin at ipahayag na tayo mga anak ng Diyos. No, kaya nga yung pag-share ng salita ng Panginoon, patunay na tayo may magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga kung kinaihiya natin ang pagpahayag ng salita ng Diyos, there's something wrong with your relationship with God. Tama po ba? Kaya nga nais ma-overcome natin yan. No, kasi nais ng kalaban, no, nais ng kaaway, nais ng Satanas na tayo manatili sa takot kasi he can control us. Hallelujah. Pero lahat po ng hindi binibigay ng Panginoon, wag po nating tanggapin. Tingnan po natin, 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear. So, hindi galing sa Diyos yan, yung spirit and fear and timidity. Okay? Hindi galing sa Diyos yan, at hindi binibigay ng Diyos yan, ba't mo tatanggapin? Okay? Maliwanag po. For God has not given us spirit of fear and timidity. Kaya nga sa mga anak ng Diyos, wala yan. Walang fear and timidity. Ibig sabihin, yung takot at yung magiging mahiyain. Wala sa mga anak ng Diyos yan. Tayo mga matatapang. Hindi atakbo. Kahit aputol apaa, hindi atakbo. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi na tayo nasisindak. No? Kung ano man ang nagiging sitwasyon ng mundo ngayon, no, tumataas yung gasolina, tumaas ang bilihin. Hindi ka natatakot kasi anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. At kung alam mong anak ka ng Diyos, alam mo, hindi ka pababayaan ng ating Ama. No, meron ba dito na nagkasakit na anak, pinabayaan lang na i-overcome yung karamdaman? Hindi, dinadamayan mo yan. No? Yung anak namin, napakahirap painumin ng antibiotics. Talagang away pa. No, talagang pakiusapan pa. Tapos kapag hindi niya gusto yung lasa, hahanap ka ng medyo masarap-sarap na lasa na antibiotics. Mga magulang nag-extra mile. Kahit gaano kamahal yung antibiotics, at kapag sinabi niya, ayoko yung lasa, hahanap na naman ng iba. And praise God, nakahanap po kami ng masarap-sarap na antibiotics. Gusto niyo malaman ka na yan para madali sa mga anak niyo? Lapitan niyo ako mamaya. Medyo meron lang pressure, pero no, kumbaga you can do extra things para lang sa mga anak natin. How much more ang Diyos? He created us. Alam niya yung problema mo. Alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya yung ligaw ng bituka mo. Alam niya kung ano umaandar sa isipan mo. Alam niya kung anong tibok ng puso mo. Because God created us. Hindi niya kayang i-provide. Hindi niya kayang ibigay. Hindi kaya niyang mag-extra mile. Kaya binigay ng ating Panginoon. Kasi nais ng Panginoon na ma-overcome natin yan. Okay? But, ano binigay ng Panginoon? But power. No, the word power in Greek is dunamis. Diyan po nanggaling yung word na dynamite. Okay? Ibig sabihin, yung power na yan, yung love ng Panginoon, ini-empower tayo dyan, hindi po tayo binigyan ng power para lang kumulelat. Hallelujah. Tayo binigyan ng power para kumilos. Okay? Tapos yung pagmamahal niya, binahagi din sa atin. Yung pagmamahal niya, ito yung perfect love. Okay? At nananatili yan sa atin. Kaya kapag tayo binigyan, tanggapin na natin. Tapos binibigyan po tayo ng self-discipline.
or self-control ng Panginoon. You can control. No, para mapaglabanan mo yung fear and timidity, kailangan mo yung love, yung power, love, and self-discipline ng Panginoon. Ito yung binibigay ng Panginoon. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon na matakot lang. Binibigyan tayo ng armas. Inaarmasan tayo ng Panginoon para po mapaglabanan yan. Kasi nga po yung fear, lulumpuhin ka niyan. Yung pagiging timid. Alam mo yung timid? Yung kaya kang itimid. Okay? Para kaya kang i-press down. No? Kaya nga binibigyan tayo ng power para mapagtagumpayan natin yan. But actually, to give you background sa verse na yan, si Timothy umaayaw na sa pagiging pastor. Kasi si Pablo, na sinusulatan ni Pablo, no, si Timothy, sumusulat po dyan si Pablo, pinasusulat ng Panginoon, ini-encourage ni Pablo si Timothy. Kasi po si Timothy, nais na niyang tumigil. Kasi yung mentor niya, mamamatay, na kay Nero na. Alam nila na kapag Kristiyano ka, kapag si Nero ang humawak sa'yo, patay kang bata ka. So alam ni Timothy, baka sunod na siya kasi mentor, papatayin na si Timothy, under kay Paul yan. Tapos, ang daming babalita ni Timothy na pinapatay ng mga Kristiyano ni Nero during that time. Hallelujah. Kaya, yan, pumapasok yung fear and timidity. Umaayaw. Alam niyo, yung lahat ng umaayaw, talo. Amen. Kaya nais na ni Pablo na yung kapangyarihan ng Panginoon taglayin niya, yung pag-ibig na nasa niya, manariwa, at maging yung self-control. Kasi alam niya, no, yung self-discipline or self-control. Alam ni Pablo kapag na-overcome niya yan, no, kaya niyang magpatuloy sa ministry. The reason why you are here right now, kasi naging matapang po kayo during the time ng COVID-19. Hallelujah. Naging matapang kayong kumain ng 555. Yan talaga yung panlaban sa COVID-19, sardinas. No? Wala pong kumakain ng sardinas na naapektuhan ng COVID-19. Meron ba? I believe lahat po tayo kumain ng sardinas during that time. Pero mabuti po ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po yung pagiging timid, no? Yung Tagalog niyan, mahiyan o matatakutin. Okay? Ang ibig sabihin po niyan sa English, lack of courage or confidence. No? Kapag ikaw ay timid, you are shy, no? Madalas ninenervyos ka kapag ikaw ay timid, okay? Kasi wala kang courage, wala kang self-confidence, you lack of knowledge, courage, and lack of this confidence in yourself, okay? Tapos you can see timid in the middle of intimidate. No? Nandun yung word na timid. Ibig sabihin kapag na-intimidate ka, timid person ka, you lose your confidence as well. No? Yung natatakot ka o pinag-aharian takot. Pangalawa, meron na po kung okay, you frighten or make someone afraid. Alam niyo po ba yung word na bully? Okay na? Alam niyo yung word na bully o yung nambubuli? Bunga din sila ng pambubuli. Yun yung resort nila para hindi na sila ibulihin. Okay? Nabuli po sila, kaya sila ngayon nambubuli para hindi na sila maging biktima. Hallelujah! No? Kaya nga pwede na ikaw ang mambuli, mang-intimidate, o pwedeng ikaw ang intimidated. Okay? If you desire someone or something as intimidating, you mean that they are frightening and make people lose confidence. No? Ikaw yung nagiging sanhi din nito, or ikaw ang biktima. Intimidate implies inducing fear or sense of inferiority into another. No? Patuloy po yan. Ulit-ulit lang po yan. Ito po. Ay, nasa number 5 na ako. Number 6 na tayo. Okay. Intimidating is used to describe someone or something that is frightening or causes someone to lose confidence. Yung synonyms po nun, frightening, alarming, terrifying, menacing or menacing.
Intimidated is used to describe someone to feel frightened or lack of confidence because of a person or situation. Hallelujah. Dahil you cannot express your best kapag po intimidated kayo. No, alam mo si Stephen Curry, kaya po siya shooter, madalas siyang kumain ng chicken. No, yung bola, pag binato, the greatest shooter of NBA. Pero bakit hindi siya intimidated kahit na hindi pumapasok yung ibang tira niya? Kasi overcome na niya. He has this confidence to shoot. And he was actually given the right to shoot by his coach. Tayo, we are given the right by the Lord to shoot against the enemy. Kaya nga, kailangan nating pagtagumpayan. Kaya kailangan tayo maging matapang. No? Timidity is selfishness. No? Dinagdag po ni Pastor Manny ito. Bakit siya selfishness? Meron kang i-share, ayaw mong i-share. Okay? Ngayon, kung yung i-share mo negative, wag mo na i-share. Okay? Alam niyo yung pagiging negative, nakakahawa yan. At mas nakakahawa din yung pagiging positive, of course. Kaya nga, huwag kang maging judgmental, no? Kasi alam mo, yung pagiging mahiyain minsan, o pagiging tahimik, minsan nasa loob ang kulo. No? Mga delikado nga ang mga tahimik eh. Kasi yung mga tahimik, nambubultal agad. No? Nambubugbog agad. Okay? Yung maingay, sasabihin mo na, susuntukin kita. Yung tahimik, boom! Nasuntok ka na bago nagsalita. Kaya mas delikado. Okay? Pero ito, timidity is selfishness kasi you don't want to share. No? Kaya nga yung timid, sa Tagalog po niyan, kimi o dungo. Okay? Mahina lo, mahiyain, umid, matakutin. Okay? Actually, lahat po ng Kristiyano, we have this power. We are powerful. No? Kaya hindi po tayo timid. Amen. We have this power from the Lord. Kaya nga, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Hallelujah. May task tayo sa ating Panginoon. Kapag hindi natin ginagawa, ang ibig sabihin niya, bumabagsak ang ating faith. Bumababa siya, nababawasan o nawawala yung faith kapag nag-umira yung fear and timidity. Ayaw ng Panginoon yan. No, kasi kapag may fear and timidity, ibig sabihin, you lose your opportunity to be used by God. Nawawala yung oras mo na gawin ka ng sa kanyang ministry because of fear and timidity. Or dinidelay mo na i-accomplish o gawin ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Dinidelay mo. Because of fear. No, parang nagyayaya ka pa, samahan mo ko. Sino dito yung bago ka sa malaking bahay, tapos nasi-CR ka. Tapos nahihiya kang magtanong, asan ang CR? Nagyaya ka pa ng kakilala mo, tara, hanapin natin yung CR. CR lang, kinakatakutan. Hallelujah. Pero kay Lord, minsan kinakatakutan natin si Lord, no? Ayaw natin mag-pray. Nakakatakot ba si Lord? He has the power to give us eternal life, but kakatakutan ng Panginoon. At kung ikaw ay pinagharian ng fear and timidity, you will not pray. No, hindi mo, kaya we need to overcome that. And especially, may pangako po ang Panginoon, kaya nga po, kailangan nating mapagtagumpayan. May mga pangako sa atin ng Panginoon. Just like sa mga Israelites. Ang mga Israelites, pinangakuan ng Panginoon mula Egypt, dadalhin sila ng Panginoon sa Promised Land. Okay? Ang pangako ng Panginoon, it's a land of flowing of milk and honey. Ibig sabihin, maganda siya sa taniman, maganda siyang tirahan. Unlike Goshen sa Egypt. No? Ibig sabihin, magiging kanila yung bansa na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Kaso nga lang, pagdating sa Kadesh Barnea, abot na yung Promised Land, huminto. Ang ginawa ng Panginoon, pina-espy ang Promised Land sa 40 na tao.
Oh, 40. 40 days sa 10 tao, I should say. 40 days sa 10 tao. Pina-explore ng Panginoon yung 10 ito na tao, no, isang tao sa isang tribe, hindi para takutin sila ng Panginoon o matakot sila sa promised land. Pina-inspire ng Panginoon para maging excited. Alam mo yung, pag alam mo yung, ang pag sa kapitbahay mo ay paborito mong pagkain dahil narinig mo, naamoy mo. Hindi ka ba excited lumipat sa kapitbahay mo dahil may birthday party doon? Ngayon, kung alam mo yung pagkain nila, paksiw, tuyo, ano pa hindi nyo kinakain? Hindi ka na may excite na pupunta sa kapitbahay para magpag-party at magipag-birthday. Tama? Pero minsan kapag close mo yung kapitbahay mo, anong handa? Tinatanong mo pa eh. No, kapag nalaman yung spaghetti, anong oras? Okay? Pero kung pansit, sige, pag may time. Pero pag gusto mo yung pagkain, oras, lipat. Tama? So, pina-explain ng Panginoon para ma-excite nila. No? Kaya nga pagbalik nila, may dala na isang bugso na grapes. Isang bigkis, yung isang, alam mo yung sino dito yung Cleopatra style of eating grapes? Yung pag ganon-ganon ka pa? Isang ganon. 2 taon nagbubuhat. Hindi ba patunayan na talagang very healthy yung soil. No? Talagang mayaman yung soil. Yung bansang pupuntahan, ibibigay sa kanilang Panginoon. Pero ito nangyari. No? After 40 days of spying, in Numbers 13 said, so they spread this bad report. Instead na ma-excite sila, ang nakita nila, yung mga nandoroon. Alam mo, kapag intimidated ka na, kapag nagsisimula yung fear kapag instead of looking God, you start looking to yourself. Diyan nagsisimula yung fear. Okay? So instead na ma-excite sila, ito yung report nila. So they spread this bad report about the land among the Israelites. Ito yung 10, okay? Na nagbigay. Mali pala, no? 12 tribes, 12 spy for 40 days. Mali po ako, hindi 10, 12. Okay. So, the land we travel through and explore will devour anyone who goes to live there. Okay, ito yung sinasabi nila. The land we travel through and explore, totoo yun. Talaga pina-explore ng Panginoon. Pero yung will devour anyone who goes to live there, medyo exaggerated na. Okay? Ibig sabihin dito, lahat ng tumitira dyan, kinakain nila. Ayan, no? May cannibal na pala during that time na sinasabi nila. Ito pa, all the people we saw were huge. Alam mo, kapag ikaw ay nagsimulang tumingin sa problema, yung sarili mo, nakikita mo maliit na. Tingnan nyo. Kapag nagsimula yung fear and timidity, we even saw giants there. Okay? So, yung malalaki daw yung tao, pero actually, yung mga giants nasa Hebron lang. Pero hindi dapat katakutan. Tingnan mo, bakit sila kakatakutan? The descendants of Anak. Malilit lang yan. Anak lang eh. Hindi pa yung iba pa yung mga kuya. Okay? Mali. Biro lang. Okay. We saw giants there, the descendants of Anak. Ibig sabihin niya, mga Nephilims yan. Next to them, we felt like grasshopper. Talagang tipaklong lang ang tingin nila sa atin. Tapos eto pa. And that's what they thought too. Ganon din ang iniisip nila ng mga tayo, mga tipaklong. Okay. Kung ang problema nakita mong malaki, maliit ang chance makakilos si Lord. Kasi malaki na yung problema, natatabingan na si Lord eh. Okay? Kasi inuna mo yung problemang malaki. So natatabingan na si Lord. Pero kung sinasabi mo sa sarili mo, problema, mas malaki ang aking Diyos. Hallelujah. Tingnan, yung Red Sea, hinati ng Panginoon. Hindi kaya ng giants yan.
Hindi lang yan, nakita nila nagmilagro ang Panginoon for about 10 plagues sa Israel, sa Egypt, walang nangyari sa kanila. Tapos nakita nila ang mga milagro kung paano sila niligtas ng Diyos sa kamay ni Pharaoh. Kung paano sila pinrovide ng ilaw, ng pillar of fire sa gabi, at pillar of cloud sa umaga, sa hapon, na hindi sila na-sunburn dahil sila ay kinocoveran ng clouds. Hindi sila prito, no? Pinayungan sila ng Panginoon. Hindi lang yan, pinakain ng Panginoon. Habang sila ay naglalakad, papunta ng Kadesh Barnea, hindi lang yan, pinotektahan ng Panginoon. Okay? Lahat ng milagro, pinainom ng Panginoon. Nasa desert sila, pero lumalabas sa mga tubig inumin. Okay? Ang nakita nila, mga giants. Okay? At sinasabi nila, wala tayong panama. Kasi nakita nila na malaki yung kanilang kalaban. Hindi nila nakita ang kalakihan ng Panginoon sa buhay nila. Hallelujah. No? Kaya nga po kapag kayo ay natatakot, no? You start tingnan kung ano yung ability mo as well. Kasi hindi naman talaga sila fighter, no? Hindi naman talaga sila mandirigma. Mga farmers, mga yan eh. Pero tiningnan nila yung capacity nila, tiningnan nila kung ano yung kaya nila. Hindi nila kaya yung mga nandoon. No? Parang sinasabi nila, talo tayo. Okay? Ito pa. In Numbers 14, 1-4, ito yung resulta ng kanyang bad reports. Okay? Bilis ng oras. Then the whole country began weeping aloud, and they cried all night. Haba ng iyakan. Okay? Kasi nga, kaya sabi ko kanina, yung mga negative news, nakakahawa. Yung pagiging negative, nakakahawa. Okay? Hinawa nila. Yung 10, hinawa. Yung mga 10 tribo din. No, they cried out all night. Their voices rose in a great chorus to protest against Moses and Aaron. Okay? Nagsanib sila para magprotesta sa dalawa. Okay? Ito na sinasabi nila. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained. Okay. Ano maganda? Yung mamamatay na pinupursu ang pangarap, o mamamatay na walang tinitingnan na pangarap? Hindi lang yan. Saan ba magandang ibigay ang buhay? Yung pagsunod sa Diyos, o yung pagtalikod sa Diyos? Okay? Of course, tayo sa Diyos, okay? Pagsunod sa Diyos. Pero tingnan natin. Okay? So, instead na ito pa rin ang Panginoon, ang utos ng Diyos sa kanila, ang sinasabi nila, pati pa namatay na kami sa Egypt. Parang hindi nila pinagkatiwalaan yung Panginoon, yung Diyos, na nagligtas sa kanila sa kamay ng mga Egyptians, okay, Pharaoh. Pero ano panalangin nila nung nandun sila? Iligtas sila ng Panginoon. Palayain sila ng Panginoon sa kamay ng mga Egyptians. Okay? Pero nandun sila, instead na ma-encourage, pumasok si fear and timidity. Okay? Nagreklamo, bunga ng takot. Okay? Hindi lang yon. Sinasabi pa sa kanila, walang kwenta ang Diyos. Walang kwenta ang Diyos na sinusundan nila. Walang kwenta yung Diyos na nagsalita kay Moses na palayain sila. Tingnan natin. In verse 3, why the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Pinay-explore nga yung promised land for 40 days para bigyan sila ng inspirasyon. Hindi para i-discourage ng Panginoon. No? Alam niyo ba kung gaano kalawak yung Red Sea? Red Sea pa lang yan, wala pa yung Blue Sea. Okay? Kung paano namangha kung paano hinati ng Panginoon. Hindi lang yon. Nung hinati ng Panginoon, lumakad sila hindi sa burak. Lumakad sila sa dry land. Okay? Hindi nila nakita yon. Okay. So, dadalhin tayo dito para mamatay sa gera, sa laban. Ito pa. Pag pumasok yung fear and timidity, nag-a-assume ka na sa hindi pa nangyayari. Okay? Nag-a-assume ka na sa negative na mangyayari. Tingnan nyo. Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Kukunin lang sila parang regalo o parang premyo ng gera. They would
wouldn't it be better for us to return to Egypt? Hindi ba mas maganda bumalik na lang sa Egypt? Alam niyo, pagbalik nila sa Egypt, patay din eh. Dahil galit na galit si Pharaoh. Dahil dami niyang kawal na nawala. Namatay sa Red Sea. Hindi lang yan, paano sila tatawid sa Red Sea? Kung iiwanan nila ang ating Panginoon. Okay? Pero sabi na, it would be better for us to return. Matalino na sila ngayon. Dati humingi sila, Panginoon, palayain mo kami. Bakit ngayon laya na sila? Bibigay na yung promised land, pero negative pa. Then they plotted among themselves. Nagplano sila, nag-usap-usap, let us choose a new leader and go back to Egypt. This is direct rebellion against God. Let's go back to Egypt. Ano bang gusto ng Panginoon? We will go, they will go, proceeding to promised land. Anong gusto na? Balik. Okay? Babalik daw sila. Pero ito, kung pinayagan, kung alimbawa, hindi na nag-intervene si Lord, ibig sabihin, kung walang pumigil, walang dalawa na nagsabi ng kanilang saloobin patungkol sa promised land, tuloy-tuloy yan. Kasi yung 10 against 2. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, yung katotohanan, kahit ikaw na lang ang gumagawa, mananatiling katotohanan yan. Kahit yung the rest, hindi na nila ginagawa, ikaw na lang gumagawa ng katotohanan, mananatili pa rin totoo ang katotohanan. Hallelujah. Kahit ikaw na lang tumatayo, hindi magbabago ang katotohanan. Meron silang will na binigay sa kanilang Panginoon, na bibigay yung promised land, pero anong nangyari? Pumasok yung fear and timidity. Pumasok ang kalaban. Ang kalaban gusto niya matakot tayo para makontrol tayo. Para hindi natin makuha yung promised land natin. Alam niyo po ba anong promised land natin? Kingdom of God in heaven. Yun ang promised land natin. Ngayon, kung natakot ka, nagsimula kang matakot, lalong-lalo na sa katabi mo, iyakit ko na yun naman. Madi-disqualify. Magbalik na ako umupin. Hallelujah. So, hindi tayo, ibig sabihin, ang pinakamadali na makuha yung promised land, hindi ang bumalik sa Egypt, kundi lumusob. Hindi pa balik. Okay. So, anong nangyari? Nung nag-plot sila, let us choose, okay? A new leader. A new leader, ayaw nila kay Moses. Okay? Dati, during Red Sea, Moses ng Moses. After Red Sea, Moses ng Moses. After Sinai, Moses ng Moses. Pagdating dito sa Kadesh Barnea, nakita yung promise land. Kaso nga lang, yung 10 naging negative. Ibang Moses na. Mamimili na lang ng leader. Okay, sige, namili po sila ng leader. Okay, ano ginawa? Napahamak sila. Pero mamaya pag-aaralan pa natin yan. Balik tayo, punta naman tayo kay King Saul. Kilala si King Saul? Okay, the first king of Israel. No? Yung fear and timidity, no? Naging hindrance ito to pursue the will of God sa buhay ni King Saul. Si King Saul, ganda na eh. Bira mo, nasa tribe ng Benjamin, Benjamites yan, mga kulelat sa 12 tribes. Okay? Pero hinanpik ng Panginoon na maging first king of Israel kasi nga humihingi ng hari ang bansang Israel. Pinagbigyan ng Panginoon. Pero anong nangyari? No? Kabilaan yung panalo ni King Saul, no? Sinasalakay ang mga... Nasa promised land na sila. No? Ito yung nasa loob na sila ng promised land. Ano sasabihin? Meron na silang hari, meron na silang lugar, na-conquer na nila yung promised land. Kaso nga lang, tuloy pa rin ang gera kasi ayaw bumitaw ng mga pinalayas nila. Okay? Maging ngayon, no, linalabanan ng Israel kasi nga ang laban ay teritoryo. So, sa 1 Samuel 15, no, inutusan ng Panginoon sa Samuel, sabihin mo, lipunin lahat, no, patayin lahat ng mga Amalekites na kaharap nyo. Dahil sobra na sila. Okay?
So wala kang titira, sabi ng Panginoon kay Samuel, sabi kay King Saul, wala kang ititira kahit mga hayop nila, no, patayin. So wala, ganun kagalit ang Panginoon. Dahil sukdulan na, kung babasahin niyo po yung verse 1 and 2 to 3, malalaman niyo kung anong dahilan bakit nais ng Panginoon na patayin ni King Saul ang lahat ng mga Amalekites. Kasi masukdulan na ang kanilang kasalanan. So in verse 9, ito nangyari. Saul and his men spared Agag's life. No, yung hari nila. In his spare. Okay? And kept the best sheep and goats and cattle and fat calves and lambs and everything. In fact, they appealed to them. In fact, that appealed to them. Yung naging appealing sa kanila, yung naging maganda sa tingin nila, kinip nila. Anong dinestroy nila? They destroyed only what is worthless or poor quality. Pero yung magaganda sa kanilang harapan, sa kanilang mata, kinip. Ano ang utos ng Panginoon? Patayin lahat. Pag sinabing lahat, lahat. Kaso in-spare si King Agag. Sino si King Agag? Siya lang naman nagre-represent sa mga Amalekites. Okay? Then the Lord said to Samuel, in verse 11, I am sorry that I ever made King Saul. Akala ko. Okay. I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me and has refused to obey my commands. Samuel was so deeply moved when he heard that he cried out to the Lord, he cried out, when he heard that, that he cried out of the Lord all night. Mga Hudyo siguro talagang kapag may problemang malaki, umiyak overnight. Okay? Kasi yung mga Israelites papunta ng Promised Land, umiyak din all night. Ito naman si Samuel, umiyak din all night. Okay? Bakit siya umiyak? Okay, alam ni Samuel na ikakapahamak ng bansang Israel kapag ikay sumuway sa utos ng Diyos. Okay? So, si Samuel ang nagnanood kay King Saul. Si Prophet Samuel. Okay? Kaya, nagulantang siya, kaya umiyak siya sa ating Panginoon. The next morning, wala pang tulog si Samuel, pinuntahan na si King Saul. In verse 20 ng 1 Samuel 15, but I did obey the Lord. Sinabi, kumusta, Samuel, King Saul? Sabi niya, sinunod ko yung utos ng Diyos mo. Sabi pa yan. Okay? Kung babasahin niyo yung prior verses. Pero sabi ni Samuel, ano itong naririnig kong mga iyakan ng tupa? Hiyawan ng mga baka. Sabi niya ganon. In verse 20, or sabi ng, hindi, i-offer namin yan. No? Try nito. Nawawala ako. Kinip namin sila kasi i-offer namin sa okay? Parang utang na loob pa ng Diyos na magkaroon silang offering. Okay. So sabi ni King Saul kay Samuel, but I did obey the Lord. Kasi sinasabi ni Samuel na nag-disobey kayo. But I did obey the Lord. No? I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Tingnan yung kasinungalingan. I destroyed everyone else, pero kinip mo si King Agag. Hindi mo talaga dinestroy lahat. Okay? Tapos ito, dito pumasok yung fear and timidity. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunders to sacrifice the Lord, your God, in Gilgal. Yung nagdala, mga troops, mga kawal niya. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Okay? Yung pagsunod, paano ka mag-o-offer sa isang tao, sa isang Diyos na disobey mo? Yung hindi mo binigyan pagpapahalaga yung relasyon. Okay? Paano ka mag-o-offer ngayon? Kasi po, pag pinag-uusapan yung offering, ibig sabihin nun, meron kang magandang ugnayan sa Diyos. Disobey mo eh. Okay? Kaya nawala yung kanilang
magandang ugnayan sa Diyos. So, sinasabi niya, eto, mag-o-offer naman kami. Ano i-offer? Mga galing doon sa ayaw ng Diyos. Okay? So, hindi maintindihan ni King Saul because of fear and timidity. Hindi lang yan. Tingnan niyo po. Sabi ni Samuel in verse 23, rebellion is as sinful as witchcraft. Pag sinabing witchcraft, ito yung they worship demons. Okay? So yung ginawa mo, you worship demon. No? Kasi hindi mo sinunod ang ating Panginoon. And stubbornness as bad as worshiping idols. Kasi instead na worshiping God, you worship idols kasi hindi mo sinubay ang ating Panginoon. Dalawa lang kasi yan eh. God or idols. God or the devil. So because you have rejected the commands of the Lord, He has rejected you as a king or as king. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command. For I was afraid of the people and did what they demanded. Natakot siya, na-intimidate siya doon sa dami ng kawal na meron siya. Hallelujah. Pero nakalimutan niya na dapat sundin niya ang pinakamakapangyarihan Diyos. Hallelujah. Hebrews 10:36 said, you need to persevere. No, kailangan tayo mag-persevere, no? Ibig sabihin mag-endure kapag mag-persevere. So that when we have done the will of God, you will receive what He has promised. No, may mga pangako ang Panginoon. Maging kay Saul, may pangako na yung saling lahi ni Saul, na King Saul, magpapatuloy ang kingship. Kaso nga lang, he disobeyed, kaya na-disqualified. Okay? May mga pangako ang Panginoon, pero kapag we disobey God directly, nawawala yung pangako ng Panginoon. Kaya nga, we need to persevere in doing God's will para po matanggap natin ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So God wants us to persevere in doing His will because He wants us to receive His promised blessing. No? Nais ng Panginoon na matanggap mo yung pagpapala ng Diyos dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Pangalawa, God wants to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can lead you to untimely death. No, sabi ng John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Walang magagawa ang Diyos, no, na protektahan ka if you allow the devil para ma-dominate ka. Pag inallow mo siya. Hallelujah. Pero ang pangako ng Panginoon, to give us life, abundant life. Kaya nga kung wala tayo doon sa protection ng Panginoon, problema. Kasi nandiyan ang kaalaban to steal, to kill, and to destroy. Hallelujah, no? Kung gusto niyong marinig yung testimony ni Brother Alan, no, yung last prayer meeting natin, i-replay niyo po sa Light Shines TV o sa Facebook account natin. No? And we invite you as well na umattend po kayo ng prayer meeting. Hallelujah. Nalungkot yung mga hindi umaattend. At nakangiti yung mga umaattend. Hallelujah. Diba, nagngiti ka, ibig sabihin na-attend kayo? Hallelujah. Okay, ma-attend po kayo. Okay. So, tuloy po natin yung disobedience ng Israel. Tuloy natin kung paano to na yung nagkaroon sila ng untimely death. No, in Numbers 14 pa rin. Then the Lord said to Moses and Aaron, after ito, yung verse na after pinag-intercede ni Moses yung Israel, Lord, kung papatayin mo sila, ano sasabihin ng Egypt? Ano sasabihin ng mga taong nakarinig na sila'y tinanggal mo sa Egypt, ngayon papatayin mo sila? Kasi sabi ng Panginoon kay Moses, papatayin ko lahat sila, magsisimula ako ng lahi, ng nasyon, na sasamba sa akin sa pamagitan mo. Pero nag-intercede si Moses. Sabi niya, Lord, kung papatayin mo sila, paano yung reputasyon? Paano yung pangalan mo? Na dinala mo lang sila dito para patayin. Okay? So the Lord said to Moses and Aaron, how long must I put up this wicked community and its complaint about me? Yes, I have heard the complaints of Israel are making against me. Ibig sabihin, at kahit anong complaint nila, ano yung sinasabi nila, naririnig ng Panginoon, kahit nasa loob sila ng bahay nila, o sa tent nila, wala bahay yung mga yon, no, tent lang sila, kahit nasa sulok lang sila, naririnig ng Panginoon. Because the presence of God is everywhere, okay? Omnipresent ang ating Panginoon. Now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Parati kayo nagko-complain, mamamatay kayo sa wilderness,
pabalik ng Egypt na mamamatay ka doon, sige, go, mamamatay kayo. No? Sukdulan na, alam niyo ang Panginoon, yung galit niya, may hangganan. Ibig sabihin, yung goodness ng Panginoon may hangganan. Kapag nasagad mo na siya, papatawan ka na ng parusa. Okay? So, napuno ng Panginoon. Yes. Okay? I will do the very thing I heard you say. Alright. And you will all drop dead in this wilderness because you complain against me. Every one of you who are 20 years old or older and are included in the registration will die. No, lahat ng 20 years old and above na nakasama sa registration, mamamatay. Ibig sabihin, ito yung mga nagko-complain. Okay? Try to imagine, no? Kung i-research natin kung mga ilan daw yun, mga nag-complain, it's about 600,000 na Israelites, mamamatay in 40 years. There are at least 41 death a day. 41 death a day. Okay? Ganon sila karami. Ito pa ang judgment ng Panginoon. And the 10 men, Moses said to explore the land, the ones who incited rebellion against the Lord with their bad report, they were struck dead with a plague before the Lord. Noon, kaagad-agad namatay mga to, hindi na inabot ng 38 o 40 years. Kaagad-agad silang namatay. Ibig sabihin, yung pag-incite ng negative, no, kinagagalit ng Panginoon. So itong 10 ito, namatay kaagad sila. Pero ito, in 38, of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Sila lang. Okay? Dahil sila lang yung merong tapang. Sila yung hindi natakot sa mga giants. In verse 10 and 9, when Moses reported the Lord's word to the Israelites, ito na nakakatuwa. Sabi ni Moses, balik sa wilderness. Sabi ng mga Israelites, sugod. Okay? Sabi ni Moses, no, when they realized that they've sinned, they now ready to enter the promised land the Lord has promised. Okay? Ang sagot ni Moses, eto. 41. Okay. But Moses said, why are you now disobeying? Pinapupunta na ng wilderness, hindi na pinapalusob. Nung pinapalusob, ayaw. Ngayong pinapatras na, lusob. Okay? Kakatawa ba? Parang ako nakakatawa, no? Okay. The Lord returned to the wilderness. It won't work. No? Yung pinaplano nyo, hindi magtatagumpay. Why? Do not go up into the land now. You will only be crushed by your own or by your enemies because the Lord is not with you. No, hindi sasama ang Diyos sa inyo kasi nga ang gusto na ng Panginoon, balik sa wilderness. In 43, when you face the Amalekites and Canaanites in battle, you will be slaughtered. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. Okay? Wala na yung will ng Panginoon. Ang will ng Panginoon, nasa wilderness na, balik ng wilderness. Wala na sa pagpunta. Kasi nga, nag-decide, nag-judge na ang ating Panginoon. In 44, ito nangyari, but the people defiantly push ahead toward the hill country, even though neither Moses nor the Ark of the Lord, or the Covenant, yung Ark of the Covenant, yun yung presensya ng Panginoon, yun yung representation ng presensya ng Panginoon, left the camp, hindi gumalaw. Then the Amalekites and the Canaanites who live in those hills came down and attacked them and chased them back as far as Horma. Okay? Natalo sila. Kasi hindi na pinapalusob atras na. Okay? Baliktad. Parati ginagawa. Kaya nangyari, delayed obedience is still disobedience. No? Tingnan natin naman sa Psalms 119. Tingnan mo yung si David naman. Lord, you are mine. Ibig sabihin, hindi mo pag-aari si Lord, pero parang sinasabi mo dito na ikaw ang greatest treasure ko, Lord. You are mine. Okay? Sabi ng Exodus 19:5, if you obey me fully, out of all many nations, you will be my treasured possession. Okay? Sumagot naman ng Psalms 119:57, Lord, you are mine. I promise to obey your words. Kasi those who obey me fully will be my treasured possession, sabi ng Panginoon. With all my heart, I want your blessings. Sino bang ayaw ng blessings? Sino ayaw? Ayaw nyo?
Be merciful as you promised. Ito sabi ng Panginoon, ni David, I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. Nakita niya, kung hindi siya sumusunod sa ating Panginoon, mapapahamak siya. Then in 60, I will hurry without delay to obey your commands. Why? Because His commands are good. No, it gives blessings to us. It gives life. Kaya nga, I will hurry without delay to obey your commands. Evil people try to drag me into sin. Pag sinabing drag me into sin, they will hinder us. They will allow us to disobey God. No, pipigilan tayo. Hindi tayo i-allow na patuloy natin sambahin at sumunod sa ating Panginoon. But I am firmly anchored to your instructions. Ibig sabihin, naka-angkla pa rin ako sa katotohanan yung salita. Pinangahawakan ko ang yung salita para hindi ako ma-dissuade ng mga tao, ng mga negative people sa harapan mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. For what reason? No? So that you may be careful to do everything written in it. Kaya nais ng Panginoon every day. It's not every Sunday. It's every day. Para matupad natin kung ano yung nais ng Panginoon at ano yung will ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya nga sure blessings will follow those who are obedient to God. Yung pangako ng Panginoon. Sabi ng Psalms 23:6, surely blessing and love, or surely love and blessing or mercy shall follow us through the rest of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Kaya nga, sure blessings will follow those who are obedient to God. Sigurado yan. No? Binanggit na ng Panginoon. Pangatlo, God wants to overcome fear and timidity with the power of His love. Fear and timidity can ruin your God-given destiny. Merong God-given destiny ng Panginoon sa Israel to have the promised land. Amen? Pero hindi natuloy sa mga taong namatay dahil sa pagko-complain. Alam niyo, kapag nagko-complain ka sa buhay mo, especially you are now children of God, it brings curse. Instead, na tayo mag-obey sa ating Panginoon to receive blessings. Kapag nagko-complain po tayo, it gives way sa curse. At alam nyo, yung plano ng Panginoon, kapag hindi natin inallow because of the free will that God has given us, kapag hindi natin inallow yan sa buhay natin, hindi natin matatanggap yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan tayong mag-submit. Kailangan tayong mag-persevere. Kailangan tayong mag-stay, mag-remain sa ating Panginoon para po yung plano ng Panginoon na sa buhay natin matupad. No? Hindi po tayo, hindi masira yung God-given destiny sa atin. Kaya nga wag po tayo magpa-intimidate, no, sa mga higante ng problema natin. Hallelujah. Tuloy natin sa Numbers 14 sa mga Israelites. But surely as I live and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. As long as ako, yung kalwalatian ko, ay nararanasan mo, Moses, papakita ko na walang disobedient ang papasok sa promised land. Hallelujah. Alam niyo, wala ding disobedient na papasok sa kingdom of God. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed both in Egypt and the wilderness. But again, they have tested me by refusing to listen to my voice. Ibig sabihin, instead of trusting the Lord, nag-focus sila sa mga giants. Nakita nila kung paano kumilos ang Diyos sa wilderness. Alam niyo yung wilderness, yung dadalhin mo sa ilang, walang direksyon. Ang direksyon mo lang yung Panginoon. Pero habang nagsasubmit sila, habang nandun sila, habang naglalakbay sila, hindi sila napapahamak. Walang nakakagalaw sa kanila. Walang kumikilos against Him kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Hindi nila naaalala, hindi nila napansin yun. Ang napansin nila, yung kalakihan ng giant na hinaharap nila. In 23, they will never ever see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt, yung nilapastangan ng ating Panginoon, will never see it. In 24, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me
So I bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. Sila lang, yung mga obedient lang, ang makakaranas kung ano yung pinangako ng Panginoon na kalalagyan natin. Hallelujah. Alam nyo, sa totoo lang, tayo po ay nais na kalugdan ng Panginoon, nais i-reward tayo ng Panginoon sa ating pagbabata. Tingnan niyo po kay King Saul, balik tayo kay King Saul. No, in 1 Samuel 15:24, then Saul admitted to Samuel, yes, I have disobeyed your instruction and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. But now, please forgive my sin and come back with me so I may worship the Lord. Pero ito po, sa mga nagpapatuloy na naging fearful, naging matatakutin, at na-intimidate, ito po. But Samuel replied, I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. He has rejected you as King of Israel. Kapag nandun po tayo, nagpapatuloy po tayo sa fear and timidity, yung ibig sabihin po nun, ina-abandon natin si Lord. Ayaw natin sa Kanya. Dahil ang binigay sa atin ng Panginoon, power, love, and self-discipline. Hallelujah. Alam mo, si Elijah, because of fear and timidity, na-intimidate siya sa isang babae lang, si Jezebel, after killing the 850 prophets of Baal in Asherah. Pinapatay niya. Tapos, nakarinig siya ng banta ng babae. Nasasabihin niya kung ano yung ginawa mo sa 850, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Natakot siya, nagtatakbo, lumayo. At nung nandun na nung lumayo, actually, pinifeed pa rin ng Panginoon. Pero dumating yung judgment ng Panginoon, sabi niya sa 1 Kings 19:16, then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abimeholah, to replace you as my prophet. Magpapatuloy sana ang ministry ni Elijah, but he never persevered. Natakot siya. Na-intimidate siya sa isang babae. Kaya nga, yung mga bagay na sinasabi natin, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, kung hindi po totoo yung kung para sa'yo, para sa'yo. Hindi po totoo yan. Kailangan tayo mag-persevere to have that promise of God. No? Kung si King Saul ay nagpatuloy sa pakikiugnayan sa ating Panginoon, he will remain king. Yung mga descendants niya will be the king of Israel. Pero hindi. Yung dapat sa kanya na pinako ng Panginoon nasira because of disobedience, because of fear and timidity. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:36, ulitin po natin, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He promised. Ano yung pangako ng Panginoon? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Hindi yan automatic. We need to persevere. We need to remain. We need to hold on to the promises of the Lord. Hindi tayo basta-basta lang. Hindi lang yung one time yan. It's a constant and continuous lifestyle sa ating Panginoon. No? Just to have the very good things that the Lord has promised us. We need to remain sa ating Panginoon. Kung may pangako ang Panginoon sa buhay natin, we need to remain. Alam mo, just like si Pastor Man, sinabi niya, when he was 18 years old, talagang alam niya magpapastor siya, pero tumakbo siya. Nangyari yung sitwasyon niya, kaya nga pinabalik ng Panginoon. Pero ang kagandahan naman, patuloy naman siya ginagamit ng Panginoon. Ako rin, may panawagan. When I was in college, nandito na ako sa church. Alam ko may panawagan ako, pero sabi ko, Lord, magbabarko ako. Nagbarko ako, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon magbarko. Na imposible. Wala kaming kamag-anak na seaman. Wala kaming kakilala ng mga may-ari ng shipping company. Pero nag-apply po ako noon, ginawa ng paraan, nakapag-OJT ako sa #1 radio station ng Pilipinas.
Hindi ko alam. Okay, basta na lang ako nakapasok doon. Yung pinapasok pala, the best radio station in the Philippines. Nakapag-OJT po ako doon ng 1 year. Nakapag-employ ako sa isang kumpanya na wala akong kakilala. Pero na-line up po ako, nabigyan ako ng barko. Napag-try po nila akong pasakayin sa Manila in Taiwan na biyahe. I have this good grade, no, doon sa kapitan. Dahil nagustuhan, siguro nagwapuan sa akin, no, nagustuhan yung trabaho, no, because nag-OJT ako sa number 1, the best station in the Philippines. Nung pumipir na po ako ng kontrata, yung presidente ng may-ari, ang presidente ng kumpanya, nalaman niya na taga-Angeles ako. Graduate siya ng Angeles University, isang doktor. Hinarap niya sa akin, no, kinausap niya ako, anong barko mo? Sabi ko, ito yung pangalan ng barko. Sabi niya, hindi ka dyan. Koreano kapitan mo dyan. Ililipat kita. Mas maaga kang sasakay. Hindi ko kakilalang taong ito, pero nakasakay ako. Hallelujah. Pero dinelay ko. But still, I suffer loss. Yung inipon ko for 9 years, nawala sa isang taon ng pagbibusiness. Pero hindi ko pinasisihan yon. Kasi yun ang nag-direct sa akin to have the promise of God. To have joy in my life in serving God. Not because of this, but because I have God in my life. Kaya nga, if we will be truly worshiping the Lord, ini-empower tayo ng Panginoon. No? God's love empowers us to conquer fear and timidity. Hindi mo sasagutin, hindi mo hawak ang buhay mo, hawak ng Panginoon. And God wants us to overcome fear and timidity with power of His love, because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Fear and timidity can lead you to untimely death. And fear and timidity can ruin your God-given destiny. Just trust God. Alam mo, wag mo pagkatiwalaan si Lord ng 1/4 ng buhay mo. Dahil walang makakapasok sa langit ng 1/4 lang. With all your heart, with all your mind, with all your strength, pagkatiwalaan mo ang ating Panginoon. In 1 John 4:18-19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loves us. In Psalms 13 verse 5 said, "But I trust in your unfailing love," said David. "My heart rejoices in your salvation." I will trust in your unfailing love. God loves us so much. Pagkatiwalaan natin siya, especially to the offer of God's salvation to us, pagkatiwalaan natin siya, alam niya ang kahinatnan natin without trusting God fully in our life. Kung hindi natin pagkakatiwalaan ng Diyos sa buhay natin ng 100%, alam ng Panginoon, mapapahamak tayo. Pero panghawakan natin ang salita ng Panginoon, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon, at ibibigay niya ang kaligtasan na nais niya na makamtan natin with joy. We are not in the losing side. We are in the winning side. Kaya nga, we can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting God's love. By trusting God's love. Amen. Can we shout, "I am a child of God"? With confidence, I am a child of God. Hallelujah. Tayo po tumayo. Alam niyo po, whenever you say, "I am a child of God," it gives confidence sa bawat isa. Whenever you face problems, you face trials, when you say, "I am a child of God," when you declare that I am a child of God, nagbubush ng confidence, nabubush yung tapang mo, nabubush yung tiwala mo kay Lord, na kapag meron ka sitwasyon na inaharap, especially every day, pag sinabi mo, "I am a child of God," tumatapang ka because you are declaring the power of God in your life. Hallelujah. Sige po, ililid po tayo ng communion ushers o mga ushers natin sa ating communion. Hallelujah.